mapagpalang gabi po mga ka-Church of the Living Faith at welcome po muli sa isa na namang daily devotion for prayer and fasting for the nation. Nahandog po sa inyo ng Church of the Living Faith. At bago po tayo magsimula, nais po namin anyayahan kayo na please do like and share our Facebook page at inyo pong tulungan kami na maibahagi natin ang salita ng Diyos. At patuloy po namin kayo inaanyayahan na kayo po ay makilahok sa amin tuwing alas 7 ng gabi upang ating pagnilay-nilayan, ating pagmuni-munihan ang salita ng ating Panginoon. At bago po tayo magsimula ngayon, tayo po muna ay manalangin. Dakilan naming Diyos, kami po ay buong pusong nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya, Panginoon, na patuloy mo pinagkakaloob sa amin. Dakilan naming Ama, humingi po kami ng tawad sa mga kasalanang aming nagawa. O Diyos naming banal, kami po ay buong pusong lumalapit sa inyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, humingi kami, Panginoon, ng karunungan upang aming lubusang maunawaan ang iyong mga salita. Lord, itago niyo po ako sa likuran ng iyong krus, Panginoon. Ikaw po ang marinig, Panginoon. Ikaw ang maihayag sa mga oras na ito. Salamat po, Lord, and may your name be glorified, Father. And this is all I pray in Jesus' name. Amen and amen. So, muli po, welcome mga ka-Church of the Living Faith at sa lahat po ng mga sumusubaybay. Salamat po ng maraming sa inyo. At ngayong gabi nga po, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa Psalms chapter 144 verse 10. Napakaganda po ng Bible verse na ito. At very timely, actually, ang Bible verse na ito, lalo na po sa nangyayaring kaganapan ngayon, lalo na po sa bansang Israel. At let me, or please allow me to read the Bible, these Bible verses in different translations. Ang ganda po kasi, ano muna natin sa New Living Testament. Ang sabi po dito sa Psalms 144 verse 10, "For you grant victory to kings. You rescued your servant David from the fatal sword." At ito naman po ang sa Amplified Version. "You are he who gives salvation to kings, who rescues David, his servant, from the hurtful sword of the evil." At ito po sa Message Translation, "O God, let me sing a new song to you. Let me play it on a 12-string guitar, a song to the God who saved the king, the God who rescued David, his servant." At sa Tagalog naman po, sa Magandang Balita Biblia, ang sabi dito, "Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod." At ang panghuli ay sa New International Version. Sabi po dito, "To the one who gives victory to kings, who delivers his servant David from the deadly sword." So, napakagandang paalala po ng Bible verse na ito na kung saan ang Diyos natin ay ang Diyos na nagliligtas. It is He, ang tinutukoy po na He dito ay si God, that gives salvation to kings. At sa isang translation, kung maalala niyo po kanina, no, salvation, in other words, He is the rescuer. He gives victory to rulers. At which is the reason of singing the new song to the Lord. So, or this is the matter of it. The Lord is the preserver of man and beast. Diba? Si God po yung nag-create ng buong universe, ng earth, ano po. And He is also the preserver, again, preserver of man, beast, and savior of all men, and especially of them that believes Him. Lalong-lalo na po yung mga naniniwala sa Kanya, who are in a spiritual sense, kings and priests unto God. Not only those rulers, no, na namumuno sa pamahalaan, but also those in the spiritual sense, our pastors, our leaders, at
Binabati ko nga po pala lahat ng mga pastors and leaders ng mga different churches, no? Kung may nanonood man from other churches ng Happy Pastors Month, itong October po, nung last time na nagkaroon kami ng church service, we gave a tribute to our pastors po sa aming church, sa Church of the Living Faith. So, let's go back to our topic right now. So, sabi nga dito, in a spiritual sense, kings and priests unto God. Alam niyo po ba, as a child of God, you're an heir of God, no? Kung ano yung natanggap ni Jesus, yun din ang ating natanggap. Ano po? Yun ang tinatawag nating kingly anointing. Kaya yung mga naglilingkod sa Diyos, we are considered as priests unto God. And yung mga leaders natin sa church, they are considered as our ating mga spiritual sense kings. So in a temporal sense, he saves high and low, rich and poor, but there is a particular providence respecting kings. Ibig pong sabihin, ang Panginoong Diyos, pinagtatanggol po niya, nililigtas niya ang mga mahihirap, ang mga mayayaman, Kumbaga walang pinipili ang Diyos sa kanyang mga inililigtas, pinoproteksyonan, at binibigyan ng katagumpayan. But there is a particular providence respecting kings who are in powers ordained of God. Ito yung mga servants of God, lalo ng mga pastors, no, mga evangelists, mga those who share the gospel. They are ordained by God. They are His vicegerents on earth. Vicegerents, kanina sinerge ko, ang meaning ng vicegerents, these are the people exercising delegated power on behalf of a sovereign or ruler. Ito yung mga taong pinadala ng mas mataas sa kanila, a person regarded as an earthly representative of God, or kumbaga, parang ambassador tayo ni God dito sa earth. Lalo na po, no, yung mga nag-share ng gospel. So, we do represent God. So, they are preserved by Him. Yung mga nananampalataya, naglilingkod sa ating Panginoong Hesus, they are being preserved by God. Kung maalala po ninyo, sila Apostle po, sila Peter, di ba? Ilang beses silang, kumbaga, kung mababasa ninyo sa Bible, maraming pagkakataon na nakaranas sila ng mga pagsubok habang sila ay naglilingkod sa Diyos. Ngunit nandun yung, nandun yung proteksyon ng Panginoon sa kanila. No? May mga banta sa kanilang buhay, andun yung nakulong si Peter, but when he praised God, when he worshiped God, when he sang to God, no, nagpadala ang Panginoon ng anghel upang, buksan ang kulungan at tulungang makalaya si Peter. Amazing po si God. At may mga stories ako before na nababasa, na yung mga testimonies na mga pinadalang mga evangelist ni God sa mga lugar, no, na walang pagkakakilala sa Panginoong Hesus, and those villages, no, kumbaga kapag Christian ka, it's either they will kill you or they will put you in jail. Pero sa mga naninindigan kay Kristo, kumbaga, andun yung pagliligtas ng Panginoon. I remember there was a story of a man, even though after siyang ihang, no, ay namatay siya because of his faith in Jesus. During the time daw na siya po ay kumbaga ready na para ibigte, no? Nagtataka ang ilan, bakit siya nakangiti? Samantalang yung iba kapag nakahang na, no, umiiyak, no? Nalulungkot kasi mamamatay na sila, pero andun yung nakangiti siya. At ang sabi niya, masaya siya dahil kung sakali man na siya ay mamamatay,
Siya ay nasa piling ng ating Panginoong Hesus dahil siya ay naniniwala, nananampalataya na si Jesus ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang tagapagligtas. At ang sabi naman po sa Bible, ano po? For God so loved the world and He gave His one and only Son so that whoever believes in Him, kay Jesus, ano po, will not perish but have eternal life. Yung perish na sinasabi dito, ito po yung pangwalang hanggang kamatayan doon sa impyerno. And because of the love of God, you and me, na lahat tayo, kandidato tayo to go to hell, ngunit dahil sa mayamang biyaya ng ating Panginoong Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang manampalataya kay Jesus, will make him as his Lord and Savior, he will be saved. She will be saved. Yun po ang ating Panginoon. He is the God that gives salvation to the poor, to the rich. Ano po? At, kumbaga, may particular providence siya respecting to kings. There's a Bible verse that says, do not touch God's anointed one. Ang sinasabing anointed one dito, ito po yung mga taong naglilingkod sa ating Panginoon. Mapapastor man po yan, mapa-evangelist, mapa-member ng church or ng Christian church specifically. That person is ordained by God to serve Him. These people who share the gospel are the vicegerents of God on earth. Ibig sabihin, mga representative ni God yan. Bagamat nagkakasala, no? May mga pagkakataon na makikita natin may mga Christians na nag-fail sa Christian walk. But then, nandun yung biyaya ng Diyos sa buhay nila. Bagamat nagkakasala, but behind, no? Kapag when they pray, they're asking God for forgiveness. And these people are being preserved by God. Kung babalikan nga po natin yung kwento sa Bible, merong disciple ni Jesus, ano po, na nilublob sa kumukulong oil. At kung babalikan natin yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi nila, ipagtanggol man kami o hindi ng Panginoon, kami pa rin ay mananampalataya sa Kanya, maglilingkod sa Kanya. At ano po, nung sila ay inilagay na doon sa loob ng merong apoy, no? Kasi ang parusa sa kanila because they're worshiping God, hindi nila winworship yung Diyos-Diyosan na ginawa nung hari. Ang parusa sa kanila ay susunugin sila sa apoy. But, anong ginawa ni God? Siya ay, gumawa ng himala na kung saan nakita ng mga alagad ng hari na 4 yung nasa loob nung furnace na yon. Ibig sabihin, nagpadala ang Diyos ng kanyang anghel upang samahan ang tatlo, si Shadrach, si Meshach, tsaka si Abednego, at sila ay iligtas at hindi sila masunog. At sa awitin pong ito na nilikha din naman kumbaga ito ay nag-example din kay King David. Si King David, alam po natin yan na siya ay pinili ng Diyos. Maraming beses na habang nasa labanan, habang nasa giyera si King David, siya ay pinagtagumpay ng Diyos. There is a blessing of God's protection when you continue to believe in Him, continue to pray to Him. At alam naman natin na si King David is the God, King David is the man after God's own heart. Malapit sa puso ng Diyos si King David. That's why God has preserved him. So, sabi nga dito, so they are preserved by God.
At alam naman natin na bilang mga pinuno, no, they cannot even save themselves. Maraming mga pinuno, may mga death threats sila sa kanilang buhay, nor their bodyguards can save them. Hindi rin sila maliligtas ng mga bodyguards nila kahit mga ilang libo pang mga bodyguards yan. Nor is any king saved by the multitude of hosts. Kahit milyon-milyon pa yan, hindi sila maliligtas ng mga supporters nila. But only God can save them. Only Jesus can save them. Kaya nga sinasabi dito sa Psalms 144 verse 10, He that giveth victory to kings. Sabi nga sa isang Bible verse, it's not by might, not by power, but by the Spirit of God. Gaya ng nangyari kay King David nung hinarap niya si Goliath, di ba? Ang dala-dala niya ni King David ay kumbaga yung bato para panlaban kay Goliath. Sabi sa Bible, si Goliath ay matindi ding warrior. Ngunit, ang sabi ni King David, I come, no, with the power of God. Hindi niya sinabi na I come with my own power. Dahil alam ni David na bilang tao, mahina siya. Bilang tao, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. But David acknowledged God. That's why, alam niya ang source ng kanyang victory ay si God. God gave him victory to kings over his enemies, which is not obtained by the strength and force of their armies and by their military skill, valor, but by the right hand and arm of the Lord. Kung babalikan din natin yung kwento ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, ang daming army ng kalaban. Pero si Jehoshaphat, iilan lang yung armies na meron sila. Ngunit ang Diyos, kumikilos siya, kahit kaunti lang kayo, ngunit kung ang puso nyo ay nakatuon sa Panginoon, kasama nyo ang laksa-laksang anghel. Hindi lang libo, hindi lang milyon, laksa-laksang anghel upang makipaglaban against your enemies. Just like sa Israel, di ba para dati pa naman, no? Kahit dati pa nakakaranas na ang Israel ng war. And there was a story, no, na I forgot kung anong year yung labanan na yun. At maraming nakakita na nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel. And even this year 2023, itong nangyari nitong October 7, merong mga videos na nagpapakita na ang Diyos nagpadala ng mga anghel habang ang mga sundalo ng mga Israelita ay nakikipaglaban against Hamas. At kung makikita naman natin, ang Israel, pinapalibutan niya ng mga bansa na kumakalaban sa kanya, mga malalaking bansa pa nga. Kung ikukumpara natin yung lupain ng Israel. Ngunit dahil ang Diyos ay pinili ang Israel, God is giving them salvation. So, si King David nga po, he has no doubt and has regard to himself. David no doubt has regard to himself and to the many salvations God had wrought for him and the victories he had given him.
as also to the King Messiah, sa ating Panginoong Jesus, whom God heard and helped as a man and mediator in the day of salvation and gave it to him, in which he rejoiced. Kahit ang ating Panginoong Jesus, during the time of His ministry, maraming beses din naman siyang ipinagtanggol ng ating Diyos Ama, maraming beses siyang pinoteksyonan ng ating Diyos Ama, at in fact, no, binuhay nga siya ng ating Panginoong Diyos as a proof ng salvation of mankind. So, David literally the servant of the Lord by creation, redemption, and grace, as well as by his office as King of Israel, him the Lord delivered from the sword of Goliath. At marami pa pong kwento sa Bible na kung saan nagpakita ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan ng pagtatanggol ng o pagbibigay ng salvation and protection to the kings. So, hanggang dito na lamang po at nawa marami po tayong natutunan at tayo po ay patuloy na manalangin. Dakila naming Diyos, kami po buong puso lumalapit sa inyo. Ama, salamat po sa iyong mga salita na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Thank you, Lord, for helping us and making us realize that you are the God who gives salvation to the kings. Lord, we lift up to you our government, our leaders sa bansa pong ito. Nawa, Lord, ay patuloy po silang makakilala sa inyo at use them, Father God, to glorify your name. We pray, Lord, that i-bless mo din po, Panginoon, ang mga bagong halal, Panginoon, na barangay officials, Panginoon, all over the Philippines. At nawa, Lord, help them to be an example and live a righteous life, a righteous living. Yung mga leaders, Panginoon, ay tinatag mo, Panginoon, sa kalupaan ng Pilipinas, sa karagatan ng Pilipinas. Panginoon, ikaw po ay patuloy na manguna sa kanila. Proteksyonan niyo rin ang aming presidente, Panginoon. At Lord, we also lift up to you, Lord, ang bansang Israel. We know that you love Israel and it is the apple of your eye. Father God, we pray for your divine protection, Panginoon, and divine salvation, Panginoon, sa nangyayari pong ito sa bansang Israel. Gamitin mo ito, Panginoon, upang ang mga Israelita, Panginoon, at ang mga Palestinian, Panginoon, ay makakilala sa Panginoong Jesus. And may they accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Visit them, Panginoon, and even the Hamas, Panginoon. Visit them, speak to them through dreams, through visions, Lord God, that Jesus is coming very, very soon and the salvation draweth nigh. Salamat po, Panginoon, and may your name be glorified. Bless Church of the Living Faith. Bless, Lord, everyone who is watching. Lahat, Panginoon, ng videos na pinopost, Panginoon, ng mga lingkod mo, Panginoon, sa Church of the Living Faith. Salamat po, Ama, and may your name be glorified, Father, and this is all I pray in Jesus' name. Amen and amen. So to God be all the glory, everyone, and may you have a great day po.